ulap, hindi binibigyan pansin. Sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig. Di man narinig, ang puso ko'y sadyang naglalambing. Di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging mahal. Asahan sa'yo ay tapat. Kahit ano pa man sabihin nila, hindi na magbabago. Pag-ibig ko'y sayong sayo. Pilitin mang limutin ka, pag-ibig di mag-iiba. Ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay. Saya wala nang papantay. Puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-ibig. Teka, may mga traitor sa paligid. Sino kaya sila? Magpakita kayo! Kung matapang kayo, humarap kayo sa amin! Oh. Magsitakbo na kayo! May bomba! Talagang matalino ka. Kailan ka pa nagsuspecha na ako ang nakamaskara? Nung sinabi mo kay Gary na ang general ang umatake sa kanya. Saan mo natutunan ang gano'n na yan? Yung taong nakamaskara, ganito ang kung fu niya. Isang beses mo lang nakita, natutunan mo na. Opo, Master. Dahil ayoko na matalo pag nakita kami. Kahanga-hanga. Napakadali mong matuto sa espada. Alam mo bang ang kung fu na yan ay 3 taon ang igugugol bago matutunan? Kung ganun po, alam niyo ang kung fu na yan? Ang tawag dyan ay Flat Dragon Stance. Gamit dyan ang general ng Heaven's Gate. Dahil nga, alam na alam mo ang sword stance ng general. Kaya yun ang sinabi mo. Dahil nga, konti lang ang pagkakaiba, napilitang katuloy sabihin kay Gary na ang general ang siyang nakalaban niya at nakaharap. Nung una, hindi kita pinaghinalaan dahil ikaw ang pinuno ng Washan at ginagalang ka ng lahat at tiwala kami sa'yo. May pakinabang din naman pala talaga ang maging pinuno ng Washan. Nang makita ko ang bato na ginamit noong kay Dr. Chan, doon kita pinagsuspetsahan. Talaga? Nakita ko ang marka ng palad sa bato. Malalim kaysa sa marka ng daliri. Nagpapatunay yun na malakas ang tao nagbuhat nun. Lumalabas din na bihasa siya sa espada. Isang master, isang taga-Washan. Ang taga-Washan, kilala sa galing sa espada at tibay ng palad nito. At bilang pinuno, ikaw ang pinakamalakas sa lahat ng taga-Washan. Diyan ka nakilala sa mundo ng martial arts. Magaling, Charlie. Matalino ka. Pero paano mo na sigurong ako may gawa niyan? Marami nakakaalam ng kung fu yan. Tama ka nga dyan. Wala akong ebidensya. Pero mabait pa rin ang langit. Sinagot niya ang mga tanong ko. Huh? Ang nakalagay dyan, ang bundok ng Washan.
ang Wulio. Kaya siguradong tagawasan siya. Lahat ng taga-Washan meron yan. Paano naging siya? Nakasulat ang pangalan niya sa likod niyan. Ang simbolo ng ulap at langit, simbolo ng pinuno ng Washan. Hindi pa rin sapat yun. May ebidensya pa ako. Ang pagtatangkang pagpatay niya noon kay Dr. Chan para makuha ang Jade mula sa kanya. Pinasok niya ang kwarto ni Dr. Chan para kunin niya at bawiin ang Jade. Pero malas niya. Dahil naabutan ko siya sa loob ng kwarto. Nung sinabi ni Charlie na ikaw ang taong nakamaskara, doon ko naalala. Tumugma nga ang lahat. Bigay yan ng aking asawa. Pinagawa niya yan sa isang manlililok nung nabubuhay pa siya. Kung ganun, ikaw ang lumapit sa akin. Dahil gusto mo kong pigilan sa paghahanap ng susi. At si Dr. Chan, pinatatahimik mo. Pero bakit si Gary at si Bianca, hindi mo sinaktan? Sabihin mo nga sa amin. Napakatalino niyong dalawa. Tunay na anak kayo na mandirigma. Kaya ginawa ko kayong alagad ko. Ang bala ko lang naman noon ay ang sumikat. Sa inyong dalawa, si Gary ang walang hibok. Pero magaling siya pagdating sa kung fu. Si Bianca inaanak ko. Pinlano kong magtagpo sila para magkasama silang muli. Para naman pahuwakan ko ng lubusan si Gary. Pinaglaruan mo kaming lahat. Daig mo pang demonyo. Ano naman ngayon? Hindi ba kayo masaya at maayos na kayong dalawa? Balang araw, pasasalamatan mo rin ako. Manggagamit ka pala. Hindi ko akalain. Pinaikot mo kami. Ginawa mo kaming tau-tauhan. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan nakawin ng Jade? Gayong sa'yo naman yun. Para isisi sa general. At para mabaling ang atensyon niyo sa kanya. Pero hindi siya ang traidor. Kundi ang pangalawang general. Nasaan na sila? Dapat ay narito na silang dalawa. Hindi kaya tinabangan sila sa daan? Nandito na lang din tayo. Buksan mo na para makapasok tayo. Bakit ayaw? Kailangan gumana yung susi para tayo makapasok. Paano na yan? Hindi kaya peke ang susing yan? Si Don Renato ay may karamdaman. Kaya tinulungan ko ang pangalawang general na kunin ng susi para hindi na gumaling ang kanyang kaaway. At kapag namatay siya, saka ko ililigpit ang unang general. At ang pangatlo, pati sina Jenny at Justine. Maganda na isip yung planong dalawa. Pero ano makukuha mo bilang kapalit nito? Simple lang ang usapan namin. Paghahatian namin ang kayamanan. At magiging pinuno siya ng Heaven's Gate. At tutulungan naman niya ako na lipulin ang mga taong ayaw sumunod sa akin. Sa kanyang kasamaan, sa akin ang kabutihan. Nang sa ganon, kami ang maghahari sa mundo. At ang lahat ng tao ay luluhod sa aming mga harapan at sasamba. Ikaw na nga mata sa pinuno. Bakit mo pa nagawa yan?
Alam mo kung bakit? Ilang taon na nakalipas, isa lang ang paniwala ng mga taga-martial arts na ang mga ama nyo ang tagapagligtas ng lahat, ang pinakamagaling at tinitingala ng lahat. Ayaw nila sa akin. Kinukumpara nila ang aking galing sa mga taong matagal nang sumakabilang buhay. Hindi nila nakikita ang aking paghihirap. Inutil ako sa paningin ng mga taga-martial arts. Matagal kong tinis ang insultong yon. Alamat na lang ang inyong mga ama. At hindi ako papayag na ikumpara ako sa mga taong matagal nang patay at nabubulok na sa ilalim ng lupa. Dahil lang doon, kaya mo ito nagawa? Baliw ka na ba? Maaaring ang baliw ako. At kung baliw nga ako, itutuloy kong kabaliwan ko. Tama na! Tumigil na po kayo. Makabubuting sumuko na kayo. Sumasagot ka na. Maganda ang ginawa kong plano sa atin. Ikaw lang ang sumira. Ano ba sinasabi niya? Huwag mong sabihin kakampikan niya. Matagal na, Gary. Ngayon naiintindihan ko na ang lahat kung bakit hindi ako gumagaling. Si Camille, pinapalitan niya ang gamot. Nilalaso niya ako. Si Camille, hindi maaari. Hindi niya magagawa sa ang bagay na yan. Mali ka. Nilalaso niya si Charlie dahil utos ko. Ayokong gumaling si Charlie. Kaya lang, hindi niya rin sinunod ang mga utos ko. Gumaling din si Dr. Chan. Sinira niya ang mga plano ko. Pero, hindi ko po yun sinasadya. Nangako siya sa akin na kapag susundin ko siya, hindi niya papatayin si Charlie. Tinakot niya ako para gawin yun. Tinakot niya ako. Kung hindi lang dahil sa kanya, matagal ka na sanang nakabaon sa lupa. Naaawa siya sa iyo kaya niya pinapalitan ng gamot. Ayaw niyang tuluyan ka. Bakit? Bakit mo binigay sa kanya ang gamot ni Dr. Chan? Nasasaktan siya. Naawa ko sa kanya. Ang sabi mo, gusto mo lang siyang pahirapan mula sa usapan ng lalasuin siya. Walang mangyayari sa kanya. Basta sumunod ka. Huwag mo sirain ang aking mga plano kami. Sumunod ka na lang sa mga pinag-uutos ko. Hindi ko gagawin. Inuutosan kita kami. Nakasalalay dito ang tagumpay para makuha natin ang kayamanan. Tandaan mo, hindi tayo maaari magkamali. Unti-unti nang gumuguho ang mundo ng martial arts. Kailangan ko ngayon kumilos para matupad ang aking minimiti. Pang mawasak ko ang mundo ng martial arts. Ito na ang oras ng katapusan nila. Pero, Bakit mo ginawa ito? Bakit? kasi, hindi ko magagawang suwayin siya. Bakit, Camille? Sinasaktan ka ba niya? Mali. Dahil anak siya ni Don Salvador. Totoo ba, Camille? May tao! Oh. Magaling. Paano mo nalaman yan? Dahil kay Dr. Chan, may naalala siya. Nakita daw niya kay ni Camille na nagtatalo minsan. Tama, wala kang balak na tapusin kami. Si Dr. Chan lang. Dahil alam na niya ang sekreto niyong dalawa. Na kayo ay mag-ama. Mabuti na lang.
at nabuhay pa siya. Dahil siya lang ang makakapagpatunay ng tinatago ninyong sekreto. Mabuti sinabi niya sa amin na nakita niya kayong dalawa na may pinagtatalo ng isang bagay. Naisip ko na hindi malayong mangyari yon, na maging mag-ama kayo ni Camille. Naalala mo ba, may nabanggit ka sa amin noon na meron kang isang anak na babae. Ngunit, sinabi mong patay na siya. Mag-ama pala kayo. Hindi ka isang ulila tulad ng sabi mo. Bakit kayo nagsinungaling sa amin? Niloko niyo kaming lahat. Ang alam ng lahat, patay na ang aking anak. Pero ang totoo ay pinasok ko siya sa Palasyo Mingyu para matuto ng Kung Fu. Kilala ang Mingyu na magaling sa larangan ng martial arts. At dahil balak kong kalabanin si Don Renato, kailangan kong maghanda hanggat maaga. Si Camille, ang ginawa kong mata sa loob ng Palasyo Mingyu. Kung kaya naman, nalaman ko ang ibang estilo ng kanilang Kung Fu. Patawad ka, mahalan. Baliwala rin yan. Baka nakakalimutan mo, hindi ka niya naaalala. Dapat humingi ka ng tawad sa sarili mo. Dahil niloko mo ang taong nagpalaki sa'yo. Sa ginawa mong yan, nagpapatunay lang na wala kang kwenta. Don Salvador, ginamit mo ang anak mo sa pansarili mong balak. Tuso ka. Hindi mo inisip ang magiging damdamin niya. Walang sino man ang pwedeng kumestyon sa akin dahil anak ko siya. Panahon na para ihatid ko kayo sa inyong mga libingan. Ano ka ba, Jenny? Hindi makakatulong yan. Oras na. Kailangan na natin mabuksan ang kuweba. Kundi mamamatay ang ama ko. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan ko makuha ang gamot. Hindi pwedeng ipagpaliban. Hindi kaya may nauna na sa atin? Baka naroon na sila ngayon, Jenny. Ang pangalawang general, siyang traidor. Hindi pa tayo nakakasiguro dyan. Hanapin na natin. Hidden Sword! Isa kang traidor! Huwag kayo lalapit! Kung hindi, babaliin ko ulit niya! Humanda ka sa akin. Sisiguraduhin kong walang buhay kang babagsak sa lupa. Tumahimik ka dyan! Nasa akin ang buhay niya! Pakakawalan ko siya kung ibibigay mo sa akin ang buhay ko! Panginoon, patawad. Hindi ko na uulitin. Wala talaga akong kasalanan. Pinilit lang ako para gawin yan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ama! Ama! Aming Panginoon. Hidden Sword, talaga bang matapang ka't di natatakot mamatay? Panginoon, nagkamali po ako. Si Don Salvador po may kasalanan ng lahat. Biktima ako ng kasakiman niya. Ginawa niya akong pain para mabuksan ang kuweba. Panginoon, isa akong biktima. Maniwala po kayo sa akin. Hidden Sword, ang lakas ng loob mong magbakaawa sa akin. Pagkatapos mong pagtangkaan ang posisyon ko, bakit ako maaawa? Walang kapatawaran ang iyong ginawa. Hindi ka dapat buhayin. Pero may sakit ka, di ba? Kapag gumalaw ka, lalong lalala ang kalagayan mo. Hindi ako kalaban mo, kaya hindi mo ko dapat bawian ng buhay.
Salamat sa iyong pag-aalala. Pero, wala naman talaga akong karamdaman. Ama, sinabi mo sa aking marubha ang iyong kalagayan. Walang sino man ang may kakayahan na ako'y saktan. Noon pa man napapansin kong merong traidor sa ating samahan. Kaya para malaman ko, nagpanggap akong may sakit. Para mahuli ko ang ulupong na yan. Para ligpitin. Bakit hinayaan mo ang iyong anak na mamahala sa pagbubukas sa kayamanan, gayong alam mo naman pala na maaaring mamiligro ang buhay niya? Anong anak? Bilang pinuno ng Heaven's Gate, kaya kong baliktarin ang langit at lupa. Dahil hawak ko ang kapangyarihan ng buhay. Kaya lang... Wala akong anak na babae. Sa bawat pagdaan ng mga taon, lumalakas ang Heaven's Gate. Dumadami ang sumasanib dito. At alam kong darating ang araw na mangyayari ito. Kaya noon pa man pinaghandaan ko na 20 taon na ang nakakaraan. Kaya nagampun ako ng isang babae. Bilang paghahanda sa araw na to. Jenny, huwag kang mag-alala. Dahil sa katapatan at pag-alay mo ng buhay sa akin, bibigyan kita ng isang marangal na libingan bilang pasasalamat. Kahit magtulong-tulong pa kayo lahat, hindi niyo pa rin ako matatalo. Ngayon, ipapamalas ko ang aking kalupitan. Hindi na kailangan yan! Alam na namin yan. Kaya kumuha ako ng mga kalaban mo. Kung matapang ka, sumunod ka sa amin. Isang kalaban? Kung meron ka talagang kinuha, dapat kanina pa siya nagpakita. Kung inilabas ko siya kanina, di natapos na ang laban at hindi ka na umamin. Ang akala mo, ikaw lang ang nakakuha ng kakampi? Nakasanib na ako ngayon sa Heaven's Gate. Kaya, imposibleng may tumalo pa sa akin. Akala mo lang. Nakakasiguro ka ba dyan? Anong ibig mong sabihin? Nakakampi ka rin ng Heaven's Gate? Pero imposible yan. Tama na ang daldal. Kung gusto mo kaming tapusin, gawin mo na. Pero hindi mo malalaman kung sinong kakampi ko. Kung gusto mong malaman, sasama ka sa akin. O ano, handa ka na ba makilala siya? Tayo na. Hidden Sword. Pakawala mo siya. Mag-ingat ka!
Kumusta, Renato? Pinatay mo si Hidden Sword. Mukhang nagtagumpay ang pagpapanggap mo na may sakit ka. Salamat sa iyong papugay sa akin. Walang hiya ka. Sinira mo ang lahat ng aking mga pangarap. Humanda ka sa akin. Ngayon na ang iyong katapusan. Dahil ako'y tatapos sa'yo. Tama lang na sila maglaban dahil sila magkatapat. Oo nga, saka sila naman ang mag-aaway. Para mga aso na nag-aagawan para sa kapangyarihan. Charlie, paano mo nalaman na nagpapanggap si Don Renato na may sakit siya? Napatay niya ang general. Mahirap gawin yun ng isang may karamdaman. Kaya lumalabas nang wala siyang sakit. Hindi siya nasaktan ng huling laban. Ang Mingyu Stance. Kasalanan ko. Tinuro ko sa kanyang nabasa ko. Pinag-aralan niya mabuti kaya siya naging bihasa. Mahirap pag-aralan ng Mingyu Stance. Talaga napakagaling niya. Kinuha niya lang ang teknik at hinasa niya ang sarili niya. Kawawang Don Renato. Nakahanap siya ng katapat. Nagulat ka ba? Hindi mo akalaing masasaktan ka sa aking mga kamay. Hindi ko inaasahang ang pinuno ng Wasan ay gagamit ng teknik ni Mingyu. Trinaydor niyo ako. Gusto niyong agawin sa akin ang kapangyarihan ng Heaven's Gate. Gumamit ka pa ng general para magtagumpay ang plano mo. Siya ang ginamit mo dahil kayang-kaya mo siya. Pagdating ng araw, tatapusin mo rin siya. Walang hiya ka. Ginagamot ko lang talaga siya. Para magkaroon ng pagkakataon na makaharap ka at makalaban. Pagbibigyan kita. Pero hanggang dyan ka lang. Dahil ako mananalo. Hindi ko hahayaang agawin mo sa akin ang lahat ng aking pinaghirapan. Camille! Ama! 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 Bumangon ka! Lumabang ka! Ama! Hindi ka maaaring mamatay! Hindi! Camille. Anak, patawarin mo ako. Tama na, Ama. Huwag ka Dahil magsalita. sa aking kasakiman sa kapangyarihan. Nadamay pa kita. Camille, pasensya ka na, anak. At hindi ako naging isang mabuting ama. Patawarin mo ko. Kahit huli na ang lahat. Patawarin mo ko. Mahal na mahal kita, anak. Patawad. Ama! 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 Ba't mo ako iniwan? Ama! Ama! Charlie, kamay ko ang ginamit mo para tapusin siya. Ngayon ikaw ang may utang na loob sa akin. Tandaan mo,
Ako ang nagsabi sa'yo kung sino naging kasabwat niya. Kaya may utang ka rin sa akin. Talagang matalino ka. Pero ang ganyang pag-uugali ay hindi dapat binubuhay. Hindi ka ba natatakot na tapusin kita? Huwag ka masyadong mayabang. Nakalimutan mo bang nasaktan ka? Ikaw rin. Hindi ka namin naatrasan. Nakalimutan mo na ba nangyari sa gubat? Kagagaling mo lang, hindi ba? Kaya mo ba ang lumaban sa amin? Baka lumala ang sugat mo kanina. At matalo ka. Ikaw pa naman yung tipo na ayaw malamangan. Kaya kung ako ikaw, huwag mo na subukan, ha? Talaga palang magaling ka sa pagbibilang. Nagugustahan na kita, Charlie. Kaya bibigyan kita ng 3 buwan para paghandaan ako at kalabanin ang harapan. Ang bilis naman nun. Tagalan naman natin para patas tayo ng edad, di ba? Jenny, kahit na lamang mong hindi kita tunay na anak, ituturin pa rin kitang anak ko. Walang magbabago. Justin, tayo na. Ama, wag mo ko iwan. Ama. Hindi ako makapaniwala. Si Camille, nag-traitor siya sa atin. Hindi ko siya masisisi. Akala ko mabait siya. Iyon pala may tinatago rin siya. Meron pala siyang madilim na nakaraan. Kaya si Charlie hanggang ngayon hindi siya matanggap. Nasaktan siya. Niloko kasi siya ni Camille. Sa aking palagay, wala siyang kasalanan, Gary. Ginawa niya lang yun dahil utos sa kanya ng kanyang ama. Sa kanya lang siya nagtitiwala. Dahil magkadugo sila. Napilitan lang siya. Kung hindi niya mahal si Charlie, hindi niya masusuway ang kanyang ama. Naintindihan ko yan. Pero sa nangyari kay Charlie, matatagalan ang pagaling niya. Saka tayo rin. Ano na mangyayari sa atin? Kahit ano pang mangyari, kaya natin tong lampasan. Oo, naniniwala ako dyan. Panatag ako basta kasama ka. Hindi ako papayag. Hindi ko nagustuhan ang mga nalaman ko nito mga huling araw. Pinagsilbihan ko siya buong buhay ko. Naging tapat ako. Pero wala pala siyang prinsipyo. Matagal niya na kayong gustong iligpit. Kaya lang, hindi niya yung magawa. Masyado kayong madulas para sa kanya. Wala akong tiwala sa kinikilos ng Justin na yan. Maaaring gumagawa lang siya ng paraan para makuha ang loob nating lahat. Malay natin, may iba pala siyang pakay at sinasadya niya na magmukhang kaawa-awa. Para nga naman sa ganun ay magkaroon tayo ng simpatya sa kanya para paniwalaan siya at pagkatiwalaan natin siya. Pero Tatlong magkakaibigan na sunod-sunod niyang pinaslang. Maliwanag ang motibo niya. Higit sa lahat, nangyayari lahat yon bago tayo dumating. May sikreto yan. Sigurado ako. At ngayon may nalaman na tayo, asahan mo na tayo ang susunod na kakalabanin nila. Tama ka. Isa na akong Buddhist ngayon. Ngayon lang talaga ako nakalabas ulit. Nangihingi kasi ako ng limos para sa templo namin. Nasaraduhan na ako ng matutuluyan. Kaya dito ako nagpalipas ng gabi. Tamang-tama naman. May hinahabol naman kami kaya dito kami napadpad. Akalain mo nga naman, Camille, talaga bang nilimot mo na ang iyong nakaraan? Ang nakalipas ay nangyari na wala na ako magagawa pa. Kung ako sa iyo, gagawa ako ng paraan. Huwag mo nang hayaang makawala pa siya baka hindi mo na ulit siya makita. Ang mga dahon niya, nahuhulog pa rin sa lupa.
Mga tao pa kaya? Huwag mo akong pilitin na gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ko lang. Sabihin mo nga sa akin. Nakalimutan mo na si Charlie. Ang puso ko'y sadyang naglalembing, di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging